Okay, for number 2 of the integration by parts sa network number 1M natin, meron tayong integral of ex sin x dx. So, for this one, again, pagpipili tayo, meron tayong u may dv, at yung dx, automatic, siya yung kasama ni dv. So, you have two terms na pagpipilian, ex sin x, alin dyan si u, alin si dv. So, sa pagpili ng dv, kung maalala nyo, yung pinaka komplikado sa tingin mo na pwede mong i-direct integration. So, yes, ex is complicated and sin x, dito sa example na to, I can say na sin x ay mas komplikado. No? So, ngayon, paano kung ex yung sa tingin ko na komplikado? You can still choose that, then you can integrate. Ngayon, pag kadalasan, pag mali yung pili natin sa u at sa dv, medyo mahirap siya i-diretso. So, ngayon, pag ganun yung nangyari na sa'yo, balik ka lang uli sa umpisa, tapos pagpalitin mo yung pili mo. Kasi, dito sa ex sin x, actually, kahit magkabaliktad tayo ng pili, wala namang problema. Kasi babalik lang siya sa original. But there are cases na pag mali talaga ang pili mo, mahirap siya i-integrate. So, you have to reset and then, pag-interchange mo yung pagpili. So, dito, ang pinili natin is sin x and then this one ex. So, anong palatandaan sa u kung ano yung tamang pagpili? Sa u class, yung tipong pag-differentiate mo, mas simplify yung ating magiging answer. And this one, if i-differentiate natin si u, ex dx pa rin naman siya, diba? Yan yung pag-differentiate mo, pag in-integrate mo will be the same. While si dv naman, pag in-integrate mo, that will be negative cosine of x. Okay? So, ngayon, yung formula natin, diba, we are integrating the ex sin x dx. Okay? So, ang formula natin ay uv minus v du. Ito ay uv minus integral of v du. Okay, so yung u natin is ex, ang v natin is negative cosine of x, don't forget proper parenthesis minus integral ni v, si v ay negative cosine of x multiplied by du. Ang eu natin is ex dx. Okay, so this will be equal to negative ex cosine of x plus. Bakit plus? Kasi negative times negative is positive. So, this I can write first ex, then sunod si cosine x dx. Again, the consistency, pagdating dito mapapansin, another, na naman, para lang siyang same ng given, pero instead of sin, ito cosine. So, ang mangyayari dito po, ganun ulit, by parts, yung u mo ay ex at ang du mo ay ex dx. Ang dv naman, napipili mo yung kagaya kanina, consistency na lang din, cosine x dx, at ang v natin is, you have, galing siya kay sin x. Okay, rewrite natin everything. So, negative ex cosine of x, then plus uv minus v du. Diba? Dito ulit, magbabay parts ay uv minus integral of v du. So, ano ba yung u? Ang u natin is ex, at ang v ay sin x minus, you have v integral ni sin x, ang dx mo ay ito, ang du pala. Ang du mo ay si ex dx. So, again, ang ini-integrate natin ito, so, i-rewrite ko siya para malala natin na yan nga pala yung ating sinusolve. Kasi actually, may magiging kamukayan dito. So, you have negative ex cosine of x, then ito plus ex sin x. So, plus ex sin x. Well, this one, positive times negative is just negative. And kung mapapansin nyo, pwede kong i-rewrite si ex sin x dx. Ito yung sinasabi ko na there are integration na babalik siya dun sa original. So, ito, kung ito ay integrate mo, maglulup ka na dyan. So, ano kailangan mong gawin? Pagsamahin mo na lang sila. From negative, magiging positive. So, kung i-rewrite natin to class, so, meron kang ex sin x dx. Okay. Tapos ito, from negative, magiging positive integral ni ex sin x dx. So, pinagsama natin kasi magkamukha naman sila.
Tapos ito, i-rewrite lang natin si negative EX cosine X plus itong part naman na to, EX sin X naman. So, kung i-add natin isang EX sin X dx, isang another EX sin X dx, so magiging 2 na EX sin X dx yan. Yun lang yung magiging equivalent nun. Then, ito, since ito, mapapansin nyo, wala nang kailangang integrate dito, pwede na tayo mag-add ng C. Okay, then rewrite natin e raised to negative x cosine of x plus e raised to x sine of x, then plus C, divide everything by 2. Bakit? Kasi gusto mong isolve ay si EX sin X dx lang. Kaya, ang mangyayari dito, this will be EX sin X dx, okay, pinapa-integrate yan. Then, ito naman, pwede tayong maglabas ng 1/2 EX or pwedeng i-rewrite na lang din natin para hindi na mahirapan. EX cosine X plus EX sin X, okay, all over 2. Paano po yung isa? Yung plus C over 2, that is just another constant. Okay? So, yan. Or, ang pinaka-simplified version, pwede natin ilabas si EX over 2. Okay, ilalabas natin si EX over 2. So, ang kalalabasan po nito, ito, negative cosine X. Tapos, ito, plus sin X. Okay, plus C. So, ayan po. Or, pwede din ito, equivalent din yan is si 1/2 e raised to X, then positive sin X minus cosine X plus C. Ito yung pinakamaayos na format niya. Pero don't worry, I will accept this. As long as, syempre, may plus C dapat kasi nag-integrate ka. And, ayan, tama yung sign natin, negative doon. Dito naman is positive.